Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroine si Congresswoman Stella Quimpo kasi umamin siya na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules of evidence against interest. Kasi, yes, because there is a question of fact. It's a fact already admitted that indeed may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. Sample pa lang ito, ha? Oh, puro soft projects, yung mahirap pa account. Alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, oh. Hybrid seeds, inorganic fertilizer. Di ba yung fertilizer funds scam? Galit na galit sila, nandito na naman. Soil ameliorants, agricultural drone services, ha? Mga soft project ito eh. Mga insertions nito na lumalabas ito yung mga masahol pa ito kisa sa yung identified nung araw na pork barrel talaga. Sa palagay niyo po mga sir, paano po kayo matutulungan sa bayan ng Pilipino sa labang ito dahil ito ay para sa lahat, hindi para sa kukunting grupo namin? Well, ako na i-clarify ko rin lang dahil si Ferdy at ako, pareho kaming abogado ng Citizens Crime Watch noon pa nung nandiyan pa si Dante po ay pasikatan Jimenez. Ito sana si Ferdy yung kandidatong senador ng PDP. At sa totoo lang, dahil sa Davao, ano doon si Speaker Alvarez na siya ang pinuno ng reforma. Dinominate ko siya na kandidatong senador for PDP. Pinasumpa ko sa PDP. Pero nabaliktad, sabi niya sa akin, partner, hindi ko maiwanan yung legal profession ko at sa Citizens Crime Watch. Ikaw na lang yung isusubo ko dyan. So nasubo ako dito sa Senado. Tapos tinawagan ako kagabi, tulungan mo naman kami rito makipaliwanag itong isasampang kaso ng Citizens Crime Watch against yung mga leaders of Congress sa falsification na ginawa nila. So, ito nandito ako ngayon. Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroine si Congresswoman Stella Quimpo kasi umamin siya na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules of evidence against interest. Kasi, yes, because there is a question of fact. It's a fact already. No? It's not just a question of law. Pag confession kasi, question of law na wala nang lilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. So yun ay maliwanag na malaking basihan ito para umusad itong kaso na sinabi nga ni Atty. Pondo, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating revised penal code. There may be other cases later on that would still come out. Depende na po yan sa makakalap ng mga ebidensya kasi katulad sinabi ni Speaker Pebot, ay wala pang binibigyan na kopya ng enrolled bill na GAA. At sa akin naman, palagay, ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at sa Senado. Kung totoo nga ba yung sinasabi ni Congresswoman Quimpo na sila yung ministerial function na raw nila na isingit kung ano man yung mga dapat na i-fill in the blanks. Upon the instruction by whom? Yan ang ating tatanungin. Sino nagbigay ng instruction? Siyempre, alam na rin natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Pebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John 2 and Jane 2. So, marami pang mga pangalan dito na sasama dito. Yung sinasabi niyo si Stella Quimpo parang heroine, ibig sabihin nakaka-addict siya. Ano mo yun? May mabigat yun. Hero na lang, hero. Heroine female hero, akala ko nakaka-addict si Stella eh. Ano naman eh, mahirap na. Talaruhin mo yan ba? Meron po katanong ng Pro Manila Bulletin kay Joseph Aguilaras. Saan po ba file yung kaso and sino yung complainants and respondents? Sino po ba yung speaker?
Sino yung complainant sa Spanish? Ang kasama po ng Citizens Crime Watch dito si Atty. Jimmy Mundo at si Speaker Alvarez. Citizens Crime Watch po yung pinaka-complainant. Sa Quezon City, no? Quezon City. Sa Quezon City Prosecutor's Office po. Bukas po yan, Monday po, Monday 10:30 ng umaga. Sir, sa ipagpamanin niyo po at para kung hindi nasagot yung katanungan ko kung paano makakatulong ang mga mamamayan natin sa ating ipinaglalaban at paano kami makakatulong kung sakali. Kami ba ay maghihintay na lamang ng resulta ng legal matter na ito o na ano po ang inyong masasabi? Alam niyo po, napakalaking tulong ng sambayanan dito. Unang-una, yung Citizens Crime Watch po, walang pondo yan. Kami po ay kumikilos sa sarili naming kaparaanan. Ngayon, yung moral support lang po ninyo, yung napakalaking bagay na po yun. Pagkat kayo po nagpapalakas ng kalooban namin para gawin po ito. Pagkat ang laban po sa korupsyon, laban po natin lahat ito. Ang pinaglalaban po namin dito, ang sambayan ng Pilipino, na tayo po inadadaya. Yung buwis mula sa ating na binabayad natin sa ating gobyerno, ginagastos po dito sa mga proyekto ito. Pero pag may mga insertion sa mga ganyan, mga patago ng mga proyekto, ay nadadaya po tayo. At kayo po, lalo na po itong mga kasamahan natin sa media, malaking bagay po yung binibigay ninyong suporta sa atin at kami naman ay nagpapasalamat po sa inyo. At yung mga mamamayan natin na nakikinig at nanonood, abay, pagdasal nyo lang po kami, nabigyan pa kami ng lakas ng loob para po pagpatuloy itong aming ginagawa. Sa social media, indicate your disapproval, your disapprobation, your displeasure sa ginawang ito ng majority sa ating House of Representatives na nilagyan yung asiro at kung makikita nyo, no? Ito, sample pa lang ito, ha? Oh, puro soft projects, yung mahirap pa account. Alam ko ng mga congressman yan. Katulad dito sa DA, oh. Hybrid seeds, inorganic fertilizer. Di ba yung fertilizer funds scam? Galit na galit sila, nandito na naman. Soil ameliorants, agricultural drone services, ha? Mga soft project ito madaling ano to madaling ipat itong mga ganitong projects Ang tawag ito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft na projects. Dagdagan ko lang, Karen Ang request namin sa taong bayan, huwag niyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana maging madiin yan sa inyong mga coverage. Huwag niyo po ibenta ang inyong katwiran. Dahil po, sa yung falsification, crime ang ginawa nila. Krimen. Ngayon, yung mga taong nakaka-benepisyo dito, lumalambot ko minsan ng opinion dahil the crime benefits them. Huwag po kayo maging accomplice sa crime nitong ating sasampahan ng kaso. Yun na po. Susungan yung sinabi ni Atty. Putok kanina na walang politika dito. Kami mga abogado rito, lalo-lalo na sa aming dalawa ni Atty. Putok dahil tumatakbo nga po kaming senador ang PDP laban. Si Speaker Alvarez naman ay hindi po siya kasama sa PDP laban. So, although magkakalyado kami pagdating dito sa usapan para mabago po ang ating sistema at yung kumikira ng practice po, lalo-lalo na po dyan sa Kongreso at sa Senado. At dagdagan ko rin yung sinabi ni Atty. Topacio kanina na itong mga insertions nito na lumalabas ito yung mga masahol pa ito kaysa sa yung identified nung araw na pork barrel talagang 70 million kasi identified na yung 70 million na amount at yun ay yung mga congressmen at mga senador saka lang sila gagawa ng listahan ng kanilang mga proyekto pagkatapos ma-allocate yung 17 million sa kanila. Sa ngayon, hindi, matindi. Nakakapagtaka Sabi ko nga di ba merong mga niline veto ang Pangulong Marcos? Bakit hindi niya bineto itong mga bagay na ganito? Na ito yung question natin. Kung nag-veto sana siya,
dapat ito yung kanyang mga bineto para malinis po yung budget. Hindi po Naalala ko nung araw, Speaker Bepot, si Pangulong Duterte, marami rin siyang mga binito noon ng mga komisyon ng budget ng General Appropriation Act. At natuwa po yung taong bayan dahil nagkaroon din ng mga kunting mga hindi magandang insertions, pero hindi mga blankong insertions yun Pero dahil hindi nga naayon doon sa inapruban na National Expenditure Program, ay binito ni Pangulong Duterte. Pero dito, yun lang pinagtataka namin, bakit hindi binito ito ng Pangulo, itong mga questionable mga insertion, pati na rin yung pagbawas ng mga budget ng galing sa DepEd at yung mga bagay kung bakit question sa Korte Suprema yung constitutionality nitong General Appropriation at tapos nga itong move ng citizens sa Crime Watch na magsampa ng criminal case. So, yun lamang po ang gusto namin may paliwanag sa inyo.